So, ngayon guys, is alas 11 na ng gabi. As you see the time. Ayun, alas 11 na ng gabi. At inaaral ko yung pasyente ko kasi na-notice ko na sobrang paghihilit niya mula kanina daytime until now nighttime. Sobra yung paghihilit niya. So, sabi ni ma'am, based sa aming latest laboratory, mababa daw yung hemoglobin niya. So, tomorrow, tatanungin ko si ma'am kung ilan yung hemoglobin niya kasi inaral ko yung normal at saka yung risky na hemoglobin. So, inaral ko rin yung mga pwede kong ipakain kay patient. At, i-ano ko rin kay ma'am, tatanungin ko rin sa kanya about baka may sleep apnea si patient. So, ito lang yung bago tayo mga CG. Hindi lang tayo basta caregiver, nag-observe din tayo. Since nakatulog naman na ako, sapat na yung tulog ko. So, it's time for me na mag-observe. Hindi na kasi ako sanay yung pag nasa duty, panay tulog. Hindi ako makatulog. Tama na sa akin, nakaidlip ako, okay na ako dun. Tapos, yun, more on observe ako pag nasa duty. 24/7 ako naka-duty. So, sabi doon, the best way nga doon na gawin ko sa Google is isa-side. So, normally naman talaga sa amin yung na nare-repositioning namin ang patient 2 to 4 hours. And, yun nga, kung bumababa nga daw oxygen, so check ko yung O2 niya. Normal naman yung O2 niya, 97 naman. At ang PR niya is 68. Sa last video ko, sinabi ko sa inyo, 2 days yan na restless, na hallucination. So, inisip ko baka sobrang pagod lang. Pero yun nga sabi nilang sa hemoglobin na baba. Pag mababa ang hemoglobin, mababa ang dugo. Yes, mababa ang BP ni patient. Ano siya, BP niya lagi 190 to 100 over 50 to 60. So, pasado siya sa akin na mababa yung anemia niya, tapos hemoglobin talaga. So far, since sinideline ko siya, mas malala yung paghihilik niya yung naka-lying position. And yun nga sabi, dapat mataas yung bed, yung kanyang pillow. So, nakataas naman ang kanyang pillow mula kanina kasi after niya kumain ng dinner, is gusto niya agad humiga after namin nag-evening care. Talagang malaking bagay yung caregiver na nakapag-aral sa hindi kasi kung ano talaga yung practice is yun talaga yung gagawin mo sa patient. Upon reviewing, papasalamat ako dahil yun nga yung practice na laging repositioning, tapos yung sa pillow, yung tinitwist mo yung pillow kapag nag-repositioning ka kasi yung heat nandyan na yan. So, kailangan i-twist mo rin yung pillow kasi nandun na yung init niya. So, nakakatulong din yun para makapagpasarap ng tulog nila. So, as of now, since na-repositioning ko yung and nag-record ako, wala kayo na rin na hilip. So, ibig sabihin nakakatulong talaga yung pag-side-lying ko. At tama talaga yung research ko sa Google na sa side-lying daw pag nag-hilip. And ngayon, may narinig akong paghilik. Siguro 1 out of 10, nasa 5 siya ngayon yung paghihilik niya. Or maybe nagising siya kasi nagsasalita ako ngayon. So mga ka-CG, comment down below anong comment, ano masasabi nyo. Ulitin ko lang guys, hindi nakakalam. Ang case ni patient is dementia. That is why may 2 days kami, 2 days and 2 nights kami na sleepless siya, hallucination. At from kanina, daytime at ngayon, masarap yung tulog niya, sobra siyang naghihilik. At syempre, as caregiver, kailangan, hindi pwedeng, porket masarap yung tulog ng pasyente mo, is easy-easy kailangan ma-aware ka rin sa mga abnormalities like dyan, ganyan, sobrang pag-ihilik niya. So, kailangan kung kailangan mong i-review sa internet, tapos i-consult kay employer yung parang napapansin mo baka yan ay kailangan ng baka may sleep apnea. Yun nga, naisip ko baka may sleep apnea. Wala namang masama kung magtatanong ka, kakausapin mo yung employer mo about sa status ng pasyente mo since
Siyempre, ikaw na CG ko na bantay ko ang kasama niya. Bigay sa akin 24 hours ko siyang kasama.